Kinabukasan, pinapunta namin ang pamilya ni na Christy sa lugar na ito na madalas nilang pasyalan. Isang bagay ang nakapagpatigil sa ina. Iniwan ko kasi siya pa siya nakaano. Naririto rin ang kapatid niyang si Jenaline. Mga luha na lamang ang namagitan sa magkapatid ngayong may kinakaharap silang problema. Pinalapit namin sila sa isang bahagi ng daan hanggang sa... Dito namin ipinagtapat kay Christy na lumapit si Jenaline sa aming programa para matulungan siya. Miss ko lang po. Salamat talaga. Hindi ko akalain na gano'n kasi. Papasa po ko sa kanya kasi mahal na mahal din po kasi yun si Christy kasi po nung kaya po nasabi ko sa kanya rin po napalapit yung bata nung magkasama po kami. Muli, pinatignan namin kay Christy ang walker dahil naririto na ang mga tiket para siya'y makauwi sa Bacolod. Mama, maraming salamat po, Mama. Maraming salamat sa inyo. Kung hindi po sa inyo, hindi ko siguro makikita anak ko. Kasi wala naman po kayo magawang paraan, Mama. Dito muna namin sila pinatuloy para makapagpahinga. Samantala, bumisita kami sa sinasabing bahay ng tiyahin ni Rico. Napag-alaman namin na dito inuwi ang anak ni Christy pagkatapos maospital. Ang amang si Rico ang nagbabantay ngayon sa bata. Ano man siyang pakialam sa anak niya, kinuha ko na lang doon sa ano. Yun na nga, yung pagkuha namin doon, may sakit na yung bata sa binan ko. Bibo at masayahin daw si Chris Rick. Hindi akalain ng pamilya na magkakasakit ang bata. Ayon sa mga doktor, nasa stage 5 na ang chronic kidney disease ni Chris Rick. Dahil dito, kailangan ang regular na dialysis ng bata, lalo pat pareho na raw sira ang dalawang bato niya. Yung dialysis niya ngayon, kada 1 litro ang papasok sa sa katawan niya. Bali, ng 4 na oras yun. Mag-i-stack muna sa tiyan niya na 4 na oras bago i-drain ulit. Bagamat hindi na nasilayan ni Chris Rick ang kanyang ina mula nung siya'y sanggol pa, hindi naman sa kanya ipinagkait ang ilang impormasyon tungkol sa kanyang nanay. Ano pangalan ng mama mo? Cristina Antonares. Cristina Antonares. Maalala mo, paano tsura ni mama mo? Hindi na. Kasi maliit pa ako, iniwan niya na ako. Hindi maikakailang may namamagitang galit at di pagkakaunawaan sa pagitan ng pamilya ni Rico at Christy. Hindi naman yung pera dun dapat kung gusto mong yung anak mo, makita mo, madalaw-dalaw niya. Dapat dinadalaw niya kahit lang, panakaw lang. Hindi ko naman pinagdadamo sa kanya yung bata. Sa ngayon, nakatuon ang bawat oras ni Rico sa pag-aalaga sa anak. Mistulang kwarto na rin sa ospital ang silid na ito ng bata. Para sa ama, hangad lamang niya ay bumuti ang kalagayan ng anak. Siyempre, ko yung kalagayan ng anak ko. Hindi na normal yung niya. Ano po bang sabi mo? Kasi yung sabi ng doktor, lifetime na daw yung dialysis niya hanggang matransplant siya. Sa ngayon, hindi pa siya pwede matransplant kasi bata pa siya. Ngayong nasa Bacolod na si Christy, agad na numbalik ang alaala niya tungkol sa panganay na anak. Naipasyal niya raw ang bata noon sa park na ito. Habang nasa biyahe patungo kina Rico, tila kinakabahan si Christy. Siyempre, kasi gaya nga po na sabi ko, kabisado ako po sa pamilya niya. Kaya lang, sa akin na nga po, adwira ko lang, di naman sila yung tao ko rito.
lang, hindi ko lang alam yung pagdating doon kung ano yung magiging ano. Samantala, kakabalik lang ni Rico at Chris Rick galing ospital. Kinamusta namin ang kalagayan ng bata. Na-check up namin siya ulit. Sabi ng doktor, kung meron daw kami makuha ng donor. Para soon as possible na ma-transplant siya. Nanawagan ako sa pamilya ng asawa ko kung pwede sana matulungan nila ako sa problema sa bata ko kasi hindi na namin kaya wala siyang ka-type sa amin. Kailangan namin kasi ng donor ng type B+. Matapos ang 11 taon, ngayon lang muling makakaharap at mahahawakan ni Christy ang anak na kanyang iniwan. Alam mo ko to. Hindi mo ako kilala. Ako nanay mo. Bagamat may tensyon pa sa pamamahay, patuloy na kinakausap ng ina ang anak. Pilit kinukuha ang loob nito. Si Chris Rick na natiling tahimik. Maya-maya, humiling ang tia Tess ni Rico na makausap si Christy. Hindi ko alam. Baka type B plus ka. Siya yung type D. Kasi sabi ng doktor, hanggat maaari na may mag-kidney donor, hanggat maaga, huwag na kami dumating pa sa dialysis na sa ugat idadaan, hindi na kakayanin ng bata. Sa lalong madaling panahon kidney transplant siya, yun ang the best natin gawin. Ikaw kayang bigyan ng kidney mo, maski isa. Oo, bakit hindi? Kasi yun lang talaga ako nakita, yun lang ba naman ako, yun na naman may balik ko tayo, bakit hindi ganun? Habang pinapahupa ang tensyon, ipinasok muna sa kwarto si Chris Rick para makapagpahinga. Nabigyan ng pagkakataon si Christy na makapiling ang anak. Dito niya lubos na unawaan ang kalagayan ng bata. Matapos masigurong nasa ayos na ang kondisyon ni Chris Rick, ipinasok na rin namin sa kwarto ang ilang regalo. May handog din kaming tulong pinansyal para sa ibang gamot na kakailanganin ng bata. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Si Christy, mukhang nakapalagayang loob na rin ang anak. Sa katunayan, hiniling ng bata na makita ang litrato ng mga kapatid niya sa ina. Ipinaabot din namin kay Christy ang isa pang regalo para sa kanyang panganay. Wow! Yay! Aba, tila sumigla si Chris Rick nang mabuksan ito. Wow! Thank you. Thank you. Thank you po. Hindi dahil sa inyo, wala kami dito eh. Para kay Christy, walang kapalit ang pagkakataong ito na makapiling niya at makilala siya ng sariling anak. Hangad na lang niya ay maging instrumento sa pagaling ni Chris Rick anuman ang maging katumbas nito. Hindi magtatagal ay magdidilim na ang mundo ni Gina Lynn. Pero hanggat may naaninag pa siya, nais daw niyang masilayan ang idolo si Marian Rivera.